Autobiography of a Sleepless Solitude Mind. Di nga imposible na may mga iba pang nilalang sa universe. Ito ang mga kwentong alien ni Word na Cram na kukulit sa imahinasyon mo at magpapatawa sa iyo. Dating tauhan si Word na Cram sa Area 51, ngunit nakatakas siya. Pinag-eksperimentuhan niya ang kanyang sarili upang mag-reincarnate sa ibang identity at ngayon, nasa Pilipinas na siya. Itinatago sa mga tao ang mga impormasyon tungkol sa aliens at UFO. Biglang nawala sa internet ang larawang UFO noong 1999. Naganap naman ang Great Northeast Blackout matapos ang daan-daang UFO sightings sa Northeast US. Patuloy itong inimbestigahan lalo nang maulit ang malawakang blackout noong 2003 sa United Kingdom. Ngunit sinasabi na problema lang sa kuryente ang insidente kaya wala raw itong kinalaman sa mga aliens. Ano kaya ang totoo? Maliban sa alien report sa librong ito, isinali ni Word na Cram ang mga nakakaaliw na katanya. Matatawa ka talaga dahil sobrang nakaka-relate at sa mga bitawan ng linya ni Word na Cram tulad ng mga nakakaaliw na realidad noong 2004 sa Pilipinas. Pagtaas ng pamasahe at snatchers, ang toilet confessionals, conversation ng digestive system mo habang ikaw ay naglalabas ng sama ng loob sa banyo. Listahan ng advantage at disadvantage sa pagsakay ng MRT, ang mga feature ng gifted child sa mga commercial ng gatas, at kung paano kaya kung street children naman ang ma-feature. Kwento tungkol sa kanyang hinahangaang propesor sa physics na may hawig daw kay Einstein at tila isang naglalakad na libro ng pisika. Nabanggit niya din ang mga patok na jeep, yung mga makukulay at may sound trip pa. Naalala ko tuloy yung papuntang stop and shop na jeep sa pagpunta ko sa PUP. Parang tumatalbog ka na sa lakas ng tugtog ni Manong. Nabanggit niya din ang Big Bang Theory, ang iba't ibang uri ng musika, ang istoryang salawal, ang mga nakakatawang tanong tungkol sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal at ang karanasan niya sa PUP kung saan hindi na bago ang mga aktivista. Marami pang word at funny punchlines, kwento at inserted na kalokohan sa librong ito. Lumabas ang pagkawiti ni Word na Cram dito, kaya naman nakakatuwa talagang basahin. Written by Word na Cram, illustrator Aaron Kenway, book review by Mariela T. Ngo. Reincarnation of a Newborn Pride. Aspiring scientist ka man o hindi, natural sa tao ang kuryosidad tungkol sa ating existence at maging sa universe. Maari tayong maging siyentista, maaring tayo ang makadiskubre ng mga unknown pang bagay sa universe. Medyo seryoso lamang ang pagkukwento ko, hindi tulad kung babasahin mo ang libro na talagang magpapatawa sa iyo. Habang ang utak mo ay punong-puno ng pagtataka, tatawa ka naman sa mga pun at nakakatawang kwento ng librong ito. Sige, simulan natin ang pagtuklas sa mga unknown na mga bagay noon. Sa unang bahagi, narito ang aliens. Si Kenneth Arnold ang unang nakakita ng UFO sa paghahanap ng nag-crash na US Marine Corps C-46. Inakala noon na mga eroplano ding naghahanap sa pakay ang mga UFO. Ngunit ito ay bilog, walang buntot, at umiikot sa himpapawid. Agad na kumalat ang report na ito. Ang unang UFO sighting, si George Adamski, na 62 taong gulang ang nagsabi na nakausap niya ang alien. Ito di umano ang first contact sa alien entity. Naisip ko, posible bang makausap at maging close friends ko din sila? Pero, ano nga ba ang itsura ng aliens? Merong Zeta Reticuli Grace, Bellatrix Grace, Orion Grace, Pleiadians, Draco Mothman, Deros Enteros. Iba-iba ang kanilang itsura at laki. Ang topic tungkol sa aliens ay dati pa. May mga totoong nakakakita na, may mga nagkukunwari lang. Gusto mo na din ba makakita? Sa ikalawang bahagi naman, ang mga demons, ang siyensya ay laging kinukundena ng simbahan hanggang sa mabuo ito. Naging anti-Christian sila at tinawag na satanista, na katunggali ng simbahan. Malaki ang pinagkaiba ng old school at modernong satanismo sa kanilang ritual. Lingid sa ating kaalaman, ang mga pagsasaliksik sa agham ay daan sa ating pananampalataya ang maraming scientists. Isa na dito, si Albert Einstein ay naniniwala din sa existence ng Diyos. Hindi sila anti-Christian o Illuminati. Marami pang nakakaaliw na topic sa librong ito tulad ng mga alamat ng di napapansing maalamat na bagay, Punkster virus at iba pa.
Ang mga kwento sa librong ito ay sinadyang gawing iba upang masaya lang basahin. Nasa iyo kung maniniwala ka sa mga kwento ni Word na Cram. Pwede ka na rin ba maging scientist? Written by Word na Cram, illustrator R.D. Arrollado, book review by Mariela T. Ngo. Ang pagkikipagsapalaran ni Word na Cram, Book 1. Sa mga oras na wala kang magawa, bakit hindi ka magbasa ng mga librong may mga kwentong kukulit ng imahinasyon mo? Maaalala mo yung mga terms at concepts sa physics nung high school ka pa. Nandyan ang formula of speed, weight at gravity, pati na rin ang teorya ni Albert Einstein. Nahalo din ang konsepto ng solar system, pati na rin ng biology. Naalala mo po ba yan? Ito yung mga science facts na nasa libro na. Ang pinaka-interesting dito ay ang pagta-time travel ni Word na Cram. Sa pakikipagsapalaran ni Word na Cram, we will know how our imagination works. Sa paglalakbay niya, marami din siyang natuklasan. Ano ang mga nadiskubre niya sa pagta-time travel? Alam kong gusto mo ding malaman one day. Ang mga science fiction will exist into reality na rin. How exciting! Taong 2011 nang simula ni Word na Cram ang kanyang adventure. Dalawa silang astronaut na nasa likod ng isang eksperimento para patunayan na maaaring pabagalin o pabilisin ang oras. Alam mo ba na ang Earth na ginagalawan mo ngayon ay 4-dimensional space-time? Sa ginawang experiment, na lamang magkaiba ang oras sa outer space at sa Earth, naglakbay siya, nakarating sa malaking farm kung saan maraming genetically modified o GM crops at genetically modified organisms o GMO. Natuklasan din niya ang fountain of antimatter sa gitna ng galaxy. Narating niya ang top secret facility ng Amerika, ang Shutter Island. Sinimulan na pala ng mga Illuminati ang kanilang mind control experiment research para mamanipulate ang buong sangkatauhan. Nag-time travel sa Word na Cram sa future. Taong 2026, nasa high-tech library siya sa New York. Nalaman niya ang Fountain of Youth na sikreto sa hindi pagtanda na maaaring gamitin ng masasamang tao para maging immortal at makontrol ang sangkatauhan. Nag-travel back in time sa Word na Cram sa taong 1954. Sa Bilderberg Hotel, nagpupulong ang mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Sa pag-travel naman niya sa future, nalaman niya ang relocation site na maaaring pagdalhan sa maraming tao kapag dumating ang national disaster sa huli. Binalikan ni Word na Cram ang petsa ng kanyang kapanganakan, kung paano sila natulungan ng isang spaceship, kung kailan nagsimula ang pag-auhaw niya sa kaalaman. At nakita niya ang note na now to build a time machine. At siya ay nag-aral hanggang sa naimbento na ni Word na Cram ang kanyang space-time machine. Nagtagumpay ang 7 taon niyang pananaliksik. Magsisimula naman ang kanyang mga marami pang paglalakbay. Written by Word na Cram, illustrator Jericho Marte, book review by Mariela T. Ngo. Word na Cram Chronicles. Ang librong ito ay istorya ng paglalakbay na may kwentong pag-ibig din. Isa itong spin-off story. Ibig sabihin, hindi ito parte ng ang pakikipagsapalaran ni Word na Cram series. May mga nadagdag na karakter. Sino ang mga bagong makakasama ni Word na Cram? Alamin sa pagbabasa ng librong ito, saan ka padadalhin ang imahinasyon mo? Narito ang mga interesting adventures sa buhay ni Word na Cram gamit ang 3 uri ng travel timelines at ang kanyang space-time machine, Earth Adventures sa fixed timeline. Ang mga formulas ay binigay sa kanya ni Albert Einstein upang magawa ang space-time machine. Gusto mo din ba makausap si Einstein, ang super genius na scientist? Space Adventures sa tulong ni Ruach Elohim, voice-activated supercomputer. Naglakbay siya kung saan-saan at sa magkakaibang timelines. Nalaman niya ang teleportation at invisibility at nailigtas ang Easter Island mula sa mga aliens. Sa alternate timeline, nailigtas ang buhay ng batang si Jessica na ipinanganak na may rib fracture nang gamitin ang buto mula kay Marco. Ang batang may rib fracture 7 taon ang nakalipas. Si Marco ang anti-particle self ni Word na Cram. Kailangan niya si Marco para magawa ang antimatter fuel para sa space-time machine. Naglakbay siya sa taong 2039 para hanapin si Marco. Nalaman niyang ikinasal pala ang dalawa at sa katunayan may mga apo na. O diba? May adventure na, may love story pa si Word na Cram. Matagumpay na nakagawa ng energy fuel si Marco at Word
Ward na Cram. Kaya naman, nagpatuloy ang paglalakbay niya. Ano ang natuklasan ni Ward na Cram sa Easter Island sa future? Mailigtas ba niya ang kinidnap na si Muay? Multiverse. Meron palang side effect ang pagta-travel ni Ward na Cram. Nag-activate muli ang varicella zoster virus o bulutong tubig sa kanyang katawan. Kaya pala siya nangangati. Nagpagamot siya at na-inlove din kay Missy Ember na kanyang doktor. Nagpakasal sila at nagkaroon ng anak sila Beverly at Hanika. Sa buhay, hindi laging masaya. Ganon din si Ward na Cram. Kahit panay ang travel niya, malungkot nga lang nang magkasakit at tanggalin ang puso ni Missy. Nilipat ito ni Ward na Cram ng babaeng mapapangasawa ng other self niya. Binigay niya ang puso ni Missy kay Jessica. Sa pag-travel niya sa future, pabalik-balik siya sa alternate timeline para sa anak niya at kay Missy Ember. Naglakbay siya sa future para turuan ang kanyang descendants, ang kanyang mga apo upang mailigtas ang space-time universe mula kay Dark na Cram na maghahasik ng lagim. Kinuha niya ang kanyang anak at apo sa future at nag-travel pabalik sa nakaraan. Nabuo muli ang kanyang royal family. Written by Ward na Cram, illustrator Nicole Torrio, book review by Mariela T. Ngo. Ward na Cram Diaries 1. Halos lahat ng bagay na papaliwanag na ng science. Magbasa ka lang sa mga educational books o di kaya mag-research ka sa internet. Ang time traveling, siguro minsan naisip mo na totoo kaya ang time machine? Ang pagbabasa mo ng tala-arawan ni Ward na Cram ay parang pagbasa mo na rin sa isang science book. Araw-araw, tinatalakay niya ang iba't ibang konsepto ng physics at astronomy, maging ang mga obserbasyon niya sa paligid. Isinulat niya dito ang kanyang mga tanong, sagot sa kanyang tanong at iba pang kaalaman na maaaring hindi mo pa alam tungkol sa Sadsinukob. Kaakibat ang oras sa bawat paggalaw natin sa space na 3 dimension, ang length, width at height sa Earth. Kaya ang Earth ay 4-dimensional space-time. Napatunayan na maaari tayong mag-travel sa space, pero mahirap ito. Mag-travel sa time kaya? Siguro nga, makakapag-travel tayo through time. Ikwento ni Ward na Cram sa kanyang tala-arawan ang pag-aaral ng mga siyentista tungkol sa antimatter, pati sa quarks, thermodynamics, phase transition na nakakaapekto sa temperatura, particles at properties sa universe. Iniisip ni Ward na Cram ang posibilidad ng pag-time travel, ngunit naalala niya ang konseptong River of Time ni Einstein. Sa ngayon, nananatiling teorya pa rin ito dahil problema pa rin ang napakalaking amount ng energy at stability na kailangan para makagawa ng time machine. Sa pag-aaral sa cosmology, aalamin lahat ni Ward na Cram sa tulong ng computer simulations. Nagkakaroon na ng mga unang material evidences sa pagkabuo at istruktura ng universe. Ito yung mga alam natin ngayon na itinuturo sa science. Sobrang complex din ng universe, kaya nga watak-watak ang galaxies. Marami pang tanong tungkol sa universe na wala pang sagot. Ang science facts ay pinadaling maunawaan sa tulong ng diary ni Ward na Cram. Maaaring madagdagan pa ang mga ito sa mga darating na pananaliksik. Malay mo at baka ikaw na ang makakaalam sa mga sagot na kailangan ng mundo. Written by Ward na Cram, layout artist Charmaine Encanto, book review by Mariela T. Ngo. Ward na Cram Diaries 2. Mga bagay na hindi tayo pamilyar sa universe ang nasa pangalawang bahagi ng tala-arawan ni Ward na Cram. Ano ang cosmos? Ano ang posibleng nangyari kung naging mas mabilis o mas mabagal lang ang Big Bang? Totoo ba ang Big Bang? Ano pa ang mga ano pa? Ito ang ilan sa mga nabanggit ni Ward na Cram at ang aking palaisipan dito. Ang cosmos ay ang masungit na kalawakan. Ito ay tahanan ng pinakasalungat na kapaligiran na maaari mong maisip. Napag-alaman pa nga noon na minsang nagkaroon ng life forms sa Mars. Naisip ko, siguro sila yung mga extraterrestrial beings na tulad natin, nakatira sa isang life-sustaining na planeta. Totoo kaya? Ang kanilang existence ay matagal na ring inaaral ng mga astronomers ang bituin at planetang nakapaligid sa ating planeta. Napakahirap ng pagsagap ng signal para sa research ng Search for Extraterrestrial Intelligence o SETI. Gaano pa kaya katagal bago maintindihan ang mga signals at marinig ang extraterrestrials? Marahil mas advanced pa sila kaysa sa atin.
Meron nga ba talagang Big Bang na nangyari? Maaari nga kayang nabuo ang universe mula sa rehiyon ng false vacuum na nakabuo ng bubble universe matapos ang half-life nito. Kung totoo namang maraming space, siguro marami pang bubble universe ang mabubuo. Tulad naman ng tao, ang isda, nandito tayo sa Earth. Sila naman nasa dagat o tubig. Hindi nakikita ng mortal nating mga mata ang universe na nasa itaas natin. Ang hyperspace ang palaisipan sa likod ng theory of everything ni Albert Einstein. Sa katunayan, nabigo itong matapos kaya ito ay unfinished theory. Nalaman ko na mahalaga ang ugnayan ng kosmoloya at siyensya. Ang string theory, quantum gravity, at ang principle of self-organization ay mga konsepto na aking nalaman. May mga astronomical mysteries tulad ng dark matter particles na nakasabit sa galaxy dahil sa gravity. Matapos kong basahin ito, napaisip ako, paano nga kaya nagkaroon ng Big Bang Theory at konsepto ng space-time? Maraming teorya ang mga scientists, ngunit di pa tayo malapit sa sagot. Baka ikaw ang susi sa kaunawaan kung ano talaga ang Big Bang, kung ilan ang mga bituin, at kung totoo ang mga aliens. At malay mo, ikaw na rin ang makatapos ng unfinished theory. Written by Word na Kram, layout artist, Rachel Reyes. Book review by Mariela T. Ngo. Ang simula ng katapusan, pagdating at pamumuno ng Antikristo. Marahil aware kang laganap na ang kasamaan sa mundo. Pero sapat ba ang kaalaman mo sa mga pangyayari sa nakaraan? Pagdating ng Antikristo sa ating henerasyon at ang katuparan ng mga propesiya mula sa Biblia. Ano nga ba ang mga anti-Christian? Ang tinatawag ng New World Order o One World Government. Ano nga ba talaga ito? Marami pang mga tinatawag na secret societies na may mga masasamang misyon ang nag-i-exist sa ating henerasyon. Tatalakay ng kwento ng mga secret societies sa mundo na nabuo noon pa man. Nagsanib sila hanggang magkaroon ng malakas na impluwensya sa kasalukuyan. Tunay na nga bang makapangyarihan ang Illuminati? Paano nga ba ang makamundong ambisyon ang nagdala ng giyera, kaguluhan at kasamaan sa mundo? Siguro nabasa o narinig mo na ito pero wala ka pang sapat na kaalaman. Ipagpatuloy ang pagbabasa upang iyong maunawaan. Ang New World Order ay Antichrist. Ang ultimate goal nila ay kontrolin ang mundo. Ang pangunahing nagpapatakbo dito ay ang relihiyon. Madami ng secret societies na nabuo. Kinokondisyon ang utak ng maraming tao sa tinatawag na progressive conditioning. Ang mga secret societies ngayon ay mula pa sa ancient mystery religions na ginawa ng mga elitista. Nariyan ang Kabbalah, ang kulto sa loob ng Judaism, Gnosticism, primary driver ng NWO nang ibig sabihin ay salvation through knowledge, Knights Templar, ang grupong nagprotekta sa mga pilgrims na naglalakbay simula Jerusalem patungong Holy Land o ang Krusada, Rosicrucians, ang pinagsamang paniniwala ng lumang misteryosong relihiyon at Kristyanismo, Freemasonry. Illuminati, ang lubid ng Freemasonry. Dahil sa pagsamba kay Satanas ng mga kulto at grupong ito, nagisakim ang mga tao sa kayamanan at kapangyarihan. Nagdulot ito ng mga digmaan tulad ng French Revolution, digmaang Napoleon, Civil War, Hot at Cold Wars. Sa pagpapatuloy naman ng Illuminati noong 1834, nabuo ang Mazzini, Ottofisa, Ferti, and Aveling Meni o ang Mafia. Ang mga masamang gawain tulad ng pagnanakaw, pagsusunog at paglason ay dinala sa Illuminati ng Amerika. Nabuo din ang Bilderberg Group. Mga nasa mataas na posisyon ng mga tao ang kasali dito. Marahil alam mo rin ang 9/11 o ang pagbomba sa Twin Towers. Planado ng mga makapangyarihang Illuminati ang mga atake at giyera at hindi ng terorista. Gusto nila ng maraming giyera. Ngayon, nalaman mo na ang pinagmulan ng mga secret societies, ang konsepto ng Hegelian dialectic, ang ginamit sa mga giyera upang magkaroon ng higit na kontrol ang mga Illuminati. Ganoon sila naging makapangyarihan. Ngunit, ano ang mga pahayag mula sa Biblia? Nailarawan na sa Biblia ang sistema ng One World Government at ang pagbabalat kayo ng isang diablo ngayon na naliwanagan ka na sa tulong ng mga kaalamang ibinahagi ng librong ito sa iyo. Gamitin mo ang karunungan bilang iyong pinakamatibay na sandata at kakampi. Marami ka pang malalaman sa pagbasa ng buong impormasyong nakapaloob sa librong ito.
Ang nangyari sa nakaraan ay di na dapat gayahin ni numan. Isipin mo na lang ang kahihinatnan ng masalimuot na mundo. Ang pagpili ng paglingkuran ang Diyos ang maaring solusyon sa pagpigil sa kasamaan sa mundo, at ito ay magsisimula sa iyo. Written by Wordna Cram, Layout Artist Rachel Reyes, Book Review by Mariela T. Ngo. Science Scriptures. Maraming bagay sa siyensya ang maaring iugnay sa mga naitalang kasulatan sa Biblia. Maniniwala ka ba? Karamihan sa tao ay hindi naiisip na nabanggit din sa Biblia ang mga tuklas ng siyensya. Sa paleontology, dinosaurs na nabanggit sa aklat ng Job. Sa astronomy, napakaraming bituin na nabanggit sa Genesis, at ang paggalaw ng universe. Sa meteorology, ng sirkulasyon ng kapaligiran. Sa biology, kahalagahan ng sirkulasyon ng dugo sa buhay. Sa antropolohiya, ang mga taong kuweba na nabanggit sa Job. Sa hydrology, ang hydrologic cycle, kaya umuulan. Sa holohiya, ang crust at hugis ng mundo. At sa physics, ang proseso ng nuclear at ang paggamit ng telebisyon ng electromagnetic waves. Pati na rin ang dalawang pananaw tungkol sa creation of man at kung tutuusin, may pagkakatulad. Ang 7 araw na paglikha ng Diyos ayon sa aklat ng Genesis ay may katumbas sa siyensya. Ang Big Bang Theory at Chaos Theory ay paglalarawan din ng paglikha sa Earth. Maraming kasulatan sa Biblia na hindi agad maunawaan. Ang mga scientific facts na alam natin ngayon ay suporta sa katumpakan ng Biblia. Marami pa rin namang nasusulat sa Biblia na hindi maipaliwanag ng siyensya. Bago pa man maisip ng mga tao ang mga konsepto sa siyensya, nasulat na ito sa Biblia. Marahil kung inunawa ng mga scientifico ang mga clues ng Biblia tulad ng tungkol sa hindi flat ang mundo, siguro hindi na sila nag-aksaya ng panahon hanggang malamang bilog talaga ang Earth. Isipin mong mabuti ang mga bagay na ito mula sa libro ng Science Scriptures. Ito ang pagkakataong magbasa ka na ng Biblia na itinago mo pa sa baol. Nakasaad ang eksaktong chapter at verse. Tingnan mong muli ang mga pahayag. Kung nabasa mo na, tatanungin kita, maniniwala ka na ba? Written by Wordna Cram, Layout Artist Rachel Reyes, Book Review by Mariela T. Ngo. Architects of Deception. An extensive research on monarch mind control. Naniniwala ka ba na posible ang pagkontrol ng isip ng tao? Susubukin ng librong ito ang awareness mo sa mga bagay-bagay sa iyong paligid. Nakapaloob ang mga articles at news stories na naglalaman ng mga malalaking sikreto sa mundo. Handa ka na bang malaman? Una, ang monarch mind control, kung saan 2 milyong Amerikano ang sumailalim sa sadistic na pagkontrol ng isip, at ang Egyptian Book of the Dead, kung saan nakapaloob ang pag-torture, paggagayuma, at paggamit ng orasyon o spells. Ang paraang trauma-based ay ginawa dati ni Joseph Mengele na doktor sa Nazi concentration camps. Ginagamot niya ang mga inmates? Hindi. Ang totoo niyan, pinag-i-eksperimentuhan niya ang mga preso. Ipinagpatuloy pa ng mga Nazi ang pag-aaral. Ang mga tinukot na batang Amerikano ay nagiging mind control slaves matapos matraumatize. Walang kaalam-alam ang maraming tao tungkol dito. Ang pagmamanipula ng isip ay tunay na matagal nang gustong makamit ng mga tao. Nagsimula ito sa MK Ultra, kung saan ang mga inosenteng Canadian at Amerikano, pati mga bata ang test subjects dito. Ang okultismo naman na paraan sa mind control ay nanggaling pa sa mga misteryo ng mga lumang relihiyon hanggang sa mabuo ni Adam Weishaupt ang Illuminati. Kaya pala, nanatiling lihim ito dahil isinabay ang pag-eeksperimento sa kaguluhang dulot ng mga pandaigdigang digmaan. Mautak, diba? Nandyan ang electroshock sa mga bata, brainwashing, hypnotismo sa mga preso, at surgical experimentation. Mga kalupitang ginawa sa makasariling layunin ng mind control na ito ni Mengele. Marami pang mga proyekto tulad ng Chatter, Bluebird, Artichoke, at MK Ultra ang ginamit upang aralin ang mga techniques. Maraming ilegal na aktibidad. Kasama na ang mind control program. Tumaas ang balahibo ko sa mga natuklasang kaalaman. Kung magpatuloy ang mga satanic na ritual at trauma-based na paraan,
Maari nga kayang mamayani ang New World Order ng Illuminati? Dumadami na sila at taon-taon pang dinidevelop ang programang hindi malayong magtagumpay sila. Magbasa, mabuti na ang may alam kapag malaman mo na ang kasuklam-suklam na proseso, baka hindi na ulit pumasok ang interes ng mind control sa imahinasyon mo. Written by Word na Cram, Book Review by Mariela T. Ngo.